ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 2:03. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, mga hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa, Bantay Banwa, ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa. Mayong hapon. Mayong hapon gid sa mga nakatutok karon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Ang atos nga pagpangalagad talos kay Paul Tarosa, ang inyo ning regular anchor kada alas 2 tubtob alas 3. Bing Pabiona sa pagpangalagad mga kaabyanan. June 17, 2026, ika-tatlong Miyerkules sa bulan sang Hunyo tuig 2026. Siguro naga-wonder ka mo nga ay kaduha na ini nga tinion nga ari ako sa programa ni Paul. Si Paul na special assignment nga nagahiwat karon didto sa bahin sang San Joaquin. Naga-cover ini sang Interagency Territorial Defense Operations Exercise, no? Pag-ugyon 2026. Ihibalaon nato ni na ang mga pila sa mga update later sa aton sing pagpangalagad man. Kay ang ining exercise sang kagapon dito sa may bahin sang Miag-aw mga kaabyanan and may ada sang simulation missile attack sa barangay Kirayan, Takas, Miag-aw, no? Sa pagsabat man ini sa mga sitwasyon, mga incident, ako sa diin ang mga local government unit, mga national government agency, ang coordination makikita nato, no, ang ilas ni nga pag-ugyon sa in response sa anumang nga mga calamity kon emergency. Sa bahin sa Miag-aw mga kaabyanan, ang ilas ni iya nga pag-akseptar, no, sang amo ini nga aktibidad. This is in response man sang ilas ni iya nga kahandaan sa territorial incident nga ako sa diin na malapit sila sa baybay, no? And ang incident management team kag rapid damage assessment and need analysis team nag-activate man sa pag-deploy, sa pag-coordinate sa on-site operations, sa pag-facilitate sa mga information management, kag ang support sini sa pagpatuman sa emergency response protocols. May mga nanuituhay ng response clusters, kag partner agencies, ang aktibo nag-coordinate paagiman sa EOC sa pag-assess ng simulated incident, mobilize resources, kag pagpasigurado sa organized response sa amo nga exercise. Ang kahapon nga mga aktibidad mga kaabyanan kay since nga nag-opening programs ng aga and then may other simulation sang hapon activity naga-survey o nag-serve ini sa bilang critical test sang interagency coordination, command and control systems, kag operational readiness sa pag-manage ng complex emergency situations nga magaluntad
sa territorial defense related incidents, no? Ang amo iyang kahiwatan nagapabakod ini sang koordinasyon kag pag-ugyon sang mga nanuhay-tuhay nga mga sektor. Siyempre pa, atong sa monitoring not only in Iloilo or city and province, sa nanuhay-tuhay man nga mga probinsya sakop sang Region 6, also sa bahin man sang national scenario nga kung sa din subong yang aga nga atong sa ni pag testigo naman sang isa sa mga siguro historic para sa bahin sang Senado nga kung sa diin nagpungko na o kung napilian bilang Senate President si Senator Win Gatchalian, no? And si Tito Soto, Senator Tito Soto, siya ang President pro tempore, and may mga committees nga ginapahamtang man sa nanuhay-tuhay nga mga senator, no? 13 ang nagtambong sa mga special session nga ginpatawag ni Senator Gatchalian. So sa amoy nga special session napilian siya as Senate President. Later on, nagakuha kita sang live report from Paul, no? Pero bago na, may mga ara kita batunon nga report mga kabyanan from JP Hervas sa iya saning trabahong digital. May job fair, no? Ang Department of Information and Communications Technology. So, hibalo naton ang ini kay kung kaisa balanta sang June 12, may ara sang kalayaan job fair, no? Kadamo, no? All over the country. Ginpangunahan man gani sang national government ang ini nga kahiwatan. So, only may mga araman sa mga local government unit nga naghiwat sang ila sini iya nga job fair. Pero ang DICT dabag ko lang ni na batian nga ginapangunahan sini ang trabahong digital, no? Ang job fair. Sa aton sini pagkuha sang mga detalye. Radyo Pilipinas Report. Yes, kay JP Hervas Chips. Good afternoon. Mayong hapon, Ms. Ping, nagdangat sa halos 2,000 ka trabaho ang gintanyag sa publiko sa nagapadayon nga trabahong Digital Job Fair 2026. Ang aktibidad, Ms. Bing, ang ginapangunahan mismo sa Department of Information and Communications Technology kung DICT, kaupo na Department of Labor and Employment Condole, kag sang Peso Iloilo City. Sunod sa Peso Iloilo City, may 20 ka kumpanya ang nagpakigbahin sa aktibidad sa diin 13 ang naghalin sa BPO sector. Magluwas sa mga ginbuksan nga trabaho, Ms. Bing, nagtanyag man sa ilatag sa kaserbisyo ang mga ahensya sang gobyerno kaangay sang SSS, BIR, NBI kag DICT pinagi sa eGovUp. Katuyuan sang job fair nga ini, Ms. Bing, nga mahatagan sang oportunidad ang mga Pilipino pinaagi sa pag-angot sa mga job seekers sa mga ICT-enabled jobs. Ang trabahong Digital Job Fair 2026, Ms. Bing, kabahin pa sa gihapon sa mga aktibidad kadungan sa serbasyon sang National ICT Month nga ginbuksan mismo diri sa syudad sang Iloilo. Kaga per interview naton, Ms. Bing, sa Department o kung sa Peso Iloilo City kahapon nga adlaw kay duwa ini kadlaw, Ms. Bing, may 40 na ka mga hard on the spot sa masobra 200 ka nag-apply, 40 ang gilayon nga nakaangkon sang trabaho kagkaina around 11 in the morning. May 7 nga nagdugang sa listahan kay ginalauman nila nga magdamo pagid ang mahatagan sa gilayon nga trabaho. Isa sa mga nakaangkon sa gilayon nga trabaho, Ms. Bing, si Salvacion Cabarles, isa ka fresh graduate gikan sa Banwa sang Leganes nga na hard on the spot bilang cashier sa isa ka mall sa area sang Delgado. Sunod kay Cabarles, dako gid ang nabulig sang programa sang DICT para sa ilang mga fresh graduate, ilabi na subong mabudlay magpangita sang obra kag nagpalabot man ini sang iyang dako nga pagpasalamat sa ahensya. Yari po matiyan naton, Ms. Bing, ang malipot lamang nga pagpasalamat ni Salvacion Cabarles. Ini nga program. Message ko sa DICT, thank you sa mga manabulig nyo nga dapat magpitubulig to as a fresh graduate nga makapangita it ubra kapit pa subong nga tiyempo kay buti-buti lagi dyan magpangita ka ubra.
Ang kabahi Miss Bing sang iya sini nga pagpasalamat sa DICT magluwas sa job fair Miss Bing, isa pagig aktibidad ang ginapangunahan karon sa DICT para naman sa mga kultura naton nga mga MSME so kung mga magagmay nga negosyante nga luyag nga magbaligya online. Ini ang libreng sesyon sa diin lakib sa mga ginpatpat sa DICT Miss Bing ang mga cybersecurity, ang paggamit sang AI para sa branding, kag subong man paggamit sang AI para sa social media. Katuyuan man si Miss Bing ang pasangkad pagid ang oportunidad sa mga magagmay nga negosyante kag mas makilala pang ila produkto, ilabi na nga ti sa subong madamo sa mga kultura naton ang nagabakal kag nagabaligya sang produkto pinaagi sa mga online platform. So, bali, Japes, pag ining second day sang ila sining trabahong digital job fair, bali madamo man sang bali nag-participate? Yes, Miss Bing, no? Pag-abot naton to kaina, madamo na ang nagapila actually for the interview kalabanan gid sa mga ginapilahan ang mga aspire nga makatrabaho bilang call center agent. Kag kaina, before kita maghalin sa venue, madamo bagin Miss Bing ang nagasurulod no para magpasimpalad kabasi pa pinaagi sa sini nga job fair, finally no makaangkon sang trabaho. Bukas gid ni Miss Bing tubtob alas 4 sa hapon sa mga nagapangita pa sang trabaho, particularly sa mga BPO industry naton kag subong man siban pa nga mga kumpanya diri sa syudad sang Iloilo. SMCT ang venue. Yes, Miss Bing, may isa dira ka area sa SMCT, particularly sa ground floor, malapit ini sa parking lot ng ila sining building, ang ila sining entrance. So sa mga kultura naton nga nagapangita sang trabaho, magbisita lang kay kung hindi man mag-apply, may ara man dito mga booth kung sa diin mahimo makaproseso sang pila ka mga IDs kag dokumento nga kinahanglan o kung kinahanglan para sa ilang pagtrabaho. Kay subong ang iban graduation o kung naka-graduate na sinilang, so ilagid tsansa no kung kahigayunan kung wala sila naka-apply, that was June 12, so subong no makahingagaw pa until 4. Yes, Miss Bing, no, ginaingganyo gid ang tanan ng mga fresh graduates kag subong man sa mga unemployed o kung nadulaan sang trabaho nga magpasimpalad kag mag-apply sa siniiya nga job fair. Okay, sige. Report nagikan sa Department of Information and Communications Technology kung DICT para sa Bagong Pilipinas, JP Harbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa mga luyag pa maghingagaw no dito sa SMCT ang venue sa Department of Information and Communications Technology sa ila nga trabahong digital job fair. Siguro namin gid ang feeling no sa mga bagong graduate nga nakasulod ining hired on the spot bala no manami feeling mo sige sinisiguro yakon na baton ka after sang interview no kay I know damo sa mga bakante nga mga call centers no damo nga mabakante o luyag sini nga pang baton sa mga fresh graduates no, so tsansa o kung dako gid nga kahigayunan. Philippine Standard Time, it's 2:16 mga kaabyanan sa dugang nga mga report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kao naton ang mga detalye from Janelle. Jen, good afternoon. Mayong hapon, Ma'am Bing, ginpapanaugan sang isa ka show cause order sang Land Transportation Office 6, ang isa sa mga abogado sang City Legal Office, nagatrabaho sa Iloilo City Government. Ini matapos nga suno sa report sang LTO6 nga ila nga nabaton nga ginpalabot man sang ila law enforcer nga ang ining abogado ang nagpakita sang hindi mayo nga pamatasan sang ini siya ang ginpadulugan nga ginpaparahan sang enforcer matapos nga makitaan sang violasyon no sa pahayag ni LTO6 Director Attorney Gadioso Iduspan nga nang insulto kag nagpamahog ining isa ka abogado no sang City Legal Office. So meaning mataas nga opisyal from the city government. So LTO law enforcer ining iya nga gin aligar nga gin insulto kag gin pahog.
kag sabahin sang LTO suno kay Director Reduspan nga ti wala kami pili kung sino na iya mo. Kag dapat sa part sa mga motorista kag sa mga ginapadulugan kag gina-check sang LTO dapat suno kay RD Duspan nga magpakita sang respeto sa layi kag bisan sa mga enforcer nga nagapatuman lamang sang kasuguan ano man ang posisyon mo, ordinaryo ka man mambing o kung ano man abogado kung professional. That's why nga ang LTO Region 6 sang June 11 ginserbi ining show cause order batok sa abogado sang City Legal Office kay ginahulat pa ang reply sang sining abogado kay santo sa pagpangusisa nga nadiskubrihan nga ang ining salakyan sang abogado ano na no hasta lang sa February ang iyang nga registration ti dogin defend niya nga may 3 months nga extension no o kung may ano pa may halimbawa kundi February ang deadline sa isang imong registration may 3 months ina siya nga extension kay tungod sang energy crisis naton ginapangtubang so count ka from February, March, April, May ti June na subong lapaw gid but silingon so dira nagsugot ining nagbaisay nag-exchange of ano sila nagbaisay sila o galing kay naglabot sa punto nga allegedly ginkuhaan sang ngalan ining duha ka enforcer ang isa ka babae nga LTO enforcer ginrefer ni sa supervisor ya kay medyo nagbaisay sila kag naglabot sa punto nga pamahog so ini ginpagwa sang LTO ang ini nga statement ni Director Duspan silingid sa official statement mambing whether you are a government official, a lawyer, a professional or an ordinary citizen the law applies equally to everyone. Dugang pa rin ni Director Duspan our law enforcers deserve the same respect they extend to the motoring public while carrying out their duties. So, amo ni subong ang paandam no sa aton siniyang LTO nga kinahanglan nila replyan ining show cause order kay may ano ini may limit ini no nga within halimbawa 5 days 3 to 5 days for example dapat maka-reply ang ining allegedly abogado mambing. Yes, actually Jen, the more gani nga kun ara ka sa mataas bala nga posisyon, the more gani nga you should follow the law. Di ba? Tikay abogado pag hindi siya. Oo. So, buot silingon nga nahangpan niya supposed to be no ang iyang That's correct. nga violation o galing kay tinaglabot sa Pagbinaisay. insultuhanay kag pagbinaisay kag sa diin nga nagpaiway nakaangkon sang nahadlok man ang ining LTO enforcer kag nakalabot ang complaint sa aton siniyang regional director. Sa piyak nga bahin mambing magapabilin ang implementasyon sang 4-day work week sa Iloilo City Hall. Ini sa piyak sang daamat-amat kapag stabilize ang presyo sang gatong kay ang Iloilo City Crisis Management Council naghimo ni sila sang rekomendasyon nga siling nila kay Mayor Triñas pwede na ta kabalik sa 5-day work week o galing kay ang aton nga santo sa pagklaro sang DILG kay tidara amo ning ginabasihan gid mo ang memorandum sang DILG particular ining memorandum circular number 114 kag executive order number 110 nga gin papanaog ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Wala pa iniya ma-lift kag amo ini ang ginbasihan sa 4-day work week. So, ang presidente lagi ang may gahom sa pagbawi sa mando. That's why nga ang opinion sang DILG gin-consult ini anay sang city government kung bala ano ang mga legal nga mga epekto sini kag santo sa rekomendasyon sang DILG nga ti ang presidente lang gid ang may gahom kag wala pa ini mabawi ni President Marcos. Yes. That's why nga magapabilin sila gyapon no sa 4-day work week implementation kag i-set aside nila anay ining recommendation sang Iloilo City Crisis Management Council mambing kag hulaton na lang ang guidance nagikan sa national government kag mismo sa Office of the President. Okay. Amo ni madulong aton nga mga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Report. Thank you very much, Janelle Baclay. Ang report mga kabyanan from the Iloilo City Government nga kung sa diin ang
ako na from the Land Transportation Office, taga City Government, no, isa ka mataas nga official from the City Hall ang ginpapanaugan sang show cause order because man sang insidente between sa ila, no, sa mga personnel sang LTO with the officials from the city government. So may ara sang pagbinaisay, no, kung pagbayluhanay sang hindi manami iba lang ang mga tinaga, and then nagresulta sa pamahog. So ang move iya sang LTO amo ang padala sang show cause order sa personnel sang Iloilo City Government. So i-update nato ni mga kabiyanan diri man sa mga local program sang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, report. Ahead gali kay na sa report from JP Hervas, mga kabyanan, ang ila sining trabahong digital job fair, no, sa mga liwato naton sa mga pangita sang obra, no, ang DICT, yung Department of Information and Communications Technology, ang ara sining aktibidad sa SM City until 4 or 5 o'clock, no? So maghingagaw gid sa mga may interes sa pangita sa trabaho kung makasulod sa trabaho. Dugang naton mga kabyanan, since panghanda na ang Office of Civil Defense, no, sa buwas nga earthquake drill, and also the Iloilo Provincial Government, no, ang OCD may ara na sang ila sini nga preparasyon para sa amuya nga hilikoton, no? That's a national simultaneous earthquake drill. May ara kita interview with Tina Ilostre, Mayor, no? Ang ini nga interview with the pressman kaupod si Paul Tarosa. Pamatian naton through sa iya sa mga pagpahayag tuhoy sa kahiwatan buwas dong ang earthquake drill diri sa Western Visayas, and ini nga hilikoton mga kabyanan quarterly ginahiwat ini second quarter national simultaneous earthquake drill, no. Ini naman niya with the PD RRMO chief, no, sang Iloilo, si Cornelio Salinas, kag si unahon nato nanay si Tina Ilostre. Okay mga kabyanan, ari si Colonel Salinas sang Iloilo PDRRMO. Local government units and national agencies do the collaboration, do the coalition, giving their best, no? So that protocols, operational protocols will be tested, will be applied, so that trainings, capacity buildings of DRRM practitioners have been put in place. Let us admit that there are gaps and challenges, but the gaps as far as training is concerned, but the gaps as far as execution is concerned, but the gaps talking about the capabilities and skills that would be addressed in the future training programs of the Office of the Civil Defense, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Municipal Disaster Risk Reduction Management Office. They will look at this 2 days exercise. It is a reflection of their capabilities. It is a reflection how shabby or lousy they are in facing a particular situation. But as far as myself is concerned, we are able to deliver
the expectations of the responsible official of the governor, the responsible official of Miag Awan Sanokin, the MDRRMOs have delivered. And of course, on the eyes of the evaluators, we will learn from them because they are reflections. The evaluations of the evaluators coming from the different agencies are reflections, no? That we have areas which need to be improved. So kinanglan nga this will serve a learning experience to all of us, but we have put to a test that we need to prepare for now before the actual emergency or crisis arrives. Among the three scenarios, sir, diin kita mas nabudlayan sa pag-execute or diin abi ang mas challenging? Ang nakita ko sa first day scenario, makita mo nga ang aton mga MDRRMOs, daw nabudlayan sila ma-execute because it is pressured sila, no? Compared to the armed forces for the second day, the armed forces have equivalent training. Ang training nila take months or years. They have boot camps. Kami nga sa DRRMO, 3 kaadlaw, 5 kaadlaw, and paiba-iba nga mon, how do you call that, foundation courses. So meaning, tagaan mo kami sang lecture for 3 days, and after that, you give us a certificate, but those are in theories, and we have to wait for a particular calamity to apply it. Unlike sa armed forces, kag nakita nyo man kagina nga, parang flawless ang ila execution because they have been trained. Ang sa amon kasi is paiba-ibang training ginakuha namon, basic life support, standard first aid, tapos on the structure, emergency operation center activation, no, incident management team activation. So short courses lang na sila tanan. Ang kag-isa pagid nga makita mo is the lack of enough training teams to train our MDRRMOs. So we have the framework, we have the structure of the Emergency Operations Center. We have the structure of the incident management team. We have operational protocol, the incident command system. Liwatong ko, because we are on a short course lang unlike the armed forces, they have lengthy trainings, plus may mga specialized courses pa sila. Kami sa MDRMOs, for lack of budget, no? So, makita mo na sa amon na executions, but nevertheless, kung tanawon mo, because of the attitude sang aton responders, attitude sang aton mga DRRMO practitioners, sang aton personnel, we deliver the enough, no? We deliver enough nga dapat makita kag ma-execute on the first day. Sir, if you are to rate, no, if you are to grade from 1 to 100, ang overall performance from day 1 and day 2, mga pila siya, sir? Well, makasiling ako siguro running to 85 and 90 para at least may 10 kami for recoveries. But we will not set on our laurels, no, sa amon execution subong. Ang kanami lang subong kay makita mo gid bala ang collaborations, ang interoperability, ang coordinations, the communications. Liwatong ko Republic Act 10121, the DRRM Act, no. Ara na da ang structure sang UC, ara na da sang IMT, ara ang operational protocols. What is missing is the continuous trainings. The continuous trainings nga dapat ihatag sa mga DRRM personnel. Kag ma-expose, makita nyo man ang amon equipment requirement, no? On medical, on transportation. So, these are reflections that we need to prepare, no, better. We need to prepare and be trained better so that in the actual calamity, emergencies, or disaster that will come, we are ready. Sir, considering nga nasugudan ta na ang pag-conduct sa mga among nga klase sa mga exercises and we're looking forward for more of this in the future, are we considering also nga magpatupod at isang those specialized units pala involving na ang mga nagkalain-lain ng mga agencies nga doon sila na gitang mas spearhead or magpanguna doon ila na gigyapin? Tanawan naton nga ang executive order 111 ni Governor, ang aton DRRM practitioners, MDRRM mo San Joaquin and Miagao, na-animate namon to tanan.
for the province of Iloilo to be peaceful, orderly, resilient, and progressive. So, in 2 days na napakita na working together with the army. So, it is high time that the RRM offices of the province of Iloilo, the RRM offices of our cities and municipalities should embark on modernization program. Should come up the MDRRMOS, the provincial DRRM office should come up with training academy. Okay? So, ang nasling kahapon to nga urgent development mode, dapat batuno na to sa mga national agencies, DOST, DILG, DOH, DSWD. The urgent development mode nga, i-develop pagid ang capabilities, skills, come up with better training sa aton mga DRRMO so that working together with the armed forces who is well trained para may flawless, spontaneous nga connection in the course of the responding to a particular emergency. Lastly, sir, message natin, sir, sa mga nag-engage sa inyong activity. Sa tanan nga participants, no? Sa amon, sa Nabatian ang interview with Colonel Salinas mga kabyanan sa bahin sang ila sa niiyang aktibidad dito sa bahin sa San Joaquin, a 2-day event. Kaupod ang Philippine Army, the local government unit kag mga national government agencies. Philippine Standard Time, it's 2:34 sa ato sing pagpangalaga diri sa programa. Sa ilo kita bala na mention ko kaina ang ining paghiwat sang second quarter sang National Simultaneous Earthquake Drill. No, hibalo naton ini ang mga dugang nga mga detalye sa pagpanghanda sang Office of Civil Defense. Sa aton nga linya, spokesperson sang OCD Region 6 si Tina Ilostre Mayor. Tin, maayong hapon. Yes, Ma'am Ning, maayong hapon. Tag maayong sa mo pinalangat. Matikot man na drama. Second quarter natin, no? Sang sining National Simultaneous Earthquake Drill. Anong mga pagpanghanda? Or ang dugang na nga mapagpanghanda? I know, ready na ganyan ang OCD. May mga coordination na. Go ahead, Tin. Yes, but in fact, boss aga, pati kayo yun ang nationwide simultaneous drill. The second quarter of this year, magabakagaling sa tulungan ng mga regions all over the country. In fact, ang ceremonial blessing of the Bapon na pag-iwaton dito sa OCD Central Office sa Metro Manila, while ang ceremonial area nga may patigayunon ng blessing of Bapon na to, patigayunon dito sa Western Visayas Medical Center. So, ano mga mga pinakalites, may mga ara na nga mga nakikita nga may mga sa vlog or wala man? Actually, over and hold natin na pati napag-aog yun na institutions, the Region 6, ang Western Visayas Medical Center, magapatigayon buwas sa gabi pagid. So, alas 7 buwas sa gabi, ipasiradahan ang parte, no? Take this opportunity naman lang to announce niya isang dalan, dira sa may atubang sa Western Visayas Medical Center, pagkasiraduhan ina, bangon mga patigayon sila sa full-scale hospital evacuation drill sa gabi. Nga ang patigayonon ini mambing para madungwa, wala doon ma-upgrade kita from the usual dock cover and hold natin, kag para ma-test natin ang kahandaan sa aton nga mga medical sa pag-evacuate sa mga pasyente sa tiyon sa emerhensya kasi syempre maging ang linog wala ginapili kung sa hindi mapakta ng pagbuntad sini. So abili natin na test kung ano kahanda. Yes, Tin, nagadula ang signal mo, Tin. Okay, naga-cutting off ang signal ni
Tina, I know siguro ba si upod man siya bala kay OCD head Sir Fernandez. Tin? O nadula ato ni sing ang connection, no? Actually makakuha kita liwat sang SNA nga pagpayag tuhoy sa NSED nga hiwaton mga kabyanan sa bahin sa bahin ini sang Western Visayas Medical Center. Nabaten ko kaina ang interview with Dr. Wendell, no, sang Department of Health nga gin-interview ini ni Miriam sa iya sini nga programa nga Balita Sosyal mga kabyanan. Pero ini naman niya ang mga pagpahayag sa bahin sang OCD, no, kay ti ang mga government agency na ang capable of leading the activity, although ti ang inisyatiba amo ang iya sini sang bahin sang sa bahin mga kabyanan sang Office of Civil Defense. Tin, untat-untat ang imong signal. Yes, go ahead, Tin. Yes, so was ay kagina. Gusto to emphasize na pati kayo nun buwak is isa ka night drill. Hindi siya agad na-test ang kahandaan, no, sa aton yung mga hospital, sa mga medical institutions naton na mag-evacuate sa nilang personnel kag mismo sa mga pasyente sa tiyon sa agencies. Nga ang gabi, magding. Para ma-test na naton, less visibility, kadamo sa vlog kung gabi, diri pa man malantaw kita kanda kasi ang linog wala pa hindi nato na predict mo kung adlaw kung nga matupa. So to be prepared for the worst case scenarios naton. Kagati first time niya nga sa hospital nga gabi na nahiwat, Tin. Actually, last year, may isa man kita if I'm not mistaken, ng fourth quarter nationwide simultaneous earthquake drill naton last year. Di patigayon man naton dito sa hospital man sa may Rojas sa Capiz. Province of Capiz ang ceremonial site naton. So, hospital evacuation drill man ato. Kaya gusto gid abi mismo gid si Director O. Fernandez sa OCD ang nag-emphasize kag ang may kagustuhan na i-include natin, no, ang mga hospitals natin, mga educational institutions. Kung makita mo gani, if you notice one being na over the years, this past 2 years, sari-sari ang aton nga mga venues ang aton nga ceremonial sites. May eskwelahan, may military camp, may government office, kag may mga hospital. So last year man, nagsamad sa bilog na community dito sa Anini ay Antique, aton man nga ceremonial site for NSED, Mambing. So with the staff sang Western Visayas Medical Center, syempre with coordination, pila ka mga government agency ang participate sini dira sa buwas, Tin? This is multi-agency approach nyo. In kahapon, yung patigayo ang last coordination meeting naton, ara dito ang Iloilo City Government, kay pila ka mga offices Manila ang mag-assist sa aton, particularly ang sa traffic situation, may mamanage sagwa, may ara man dito nga taga CDRRMO, may ara sa mga taga DOH, kag iba pa nga mga agencies na mag-assist sa Western Visayas Medical Center. May mga police man kita na sila ni ang mag-man kag mag-secure sang security while ongoing ang evacuation. So this is a multi-agency approach, Mambing. Pero nang ini nga event, bali ko ng hilikoton, bali sa sudod lang gid sang hospital or pati na ang sadalan, Tin? Sa sulod din siya sa hospital, siga yun, dito sa may likod nga part, no, para hindi gawa makasagabal dira sa mga tao dira sa may gwa. Pero we made it as realistic as possible. May mga evacuation kita halin sa babaw nga sang building, may ara kita sang evacuation sa mga patients na requiring care. Sukta mo sa mga scenarios na pwede buwasag ang mga tanan na worst case scenarios na pwede nga mapanumduman, din consider ina siya when acting the evacuation plan or the exercise plan for Western Visayas Medical Center. Yes, I know, bali ang ini 7 o'clock gid ma-start ang ila sini nga NSED. Yes, the exercise proper will start at 7 p.m. Pero ang road closure sang parte sang
dalan, mag-start din siya as early as 5 p.m. to give time man makaprepare ang mga pumuluyo natin. Yes, yes. And hindi lang dira sa hospital, no? Ang iban nga mga private school, for example, the likes of Assumption, I know may ara sila sang earthquake drill kahapon. Yes. Kag ang iban pa, yes, Tin? Yes, no, actually, ang simultaneous gid natin sa bilog nga country is 9 a.m. buwas sa aga. So all government offices naton, expected, mga educational institutions natin, expected din sila nga mga joint drill. It's just medical center, magkapigayos kaya sa drill. And aside from this, ang iban nga mga eskwelahan, ang iban nga mga offices, nag-advance na sa ilang nga drill in preparation man, kag very timely, abi mambing, kay bago lang kita ginigo ang area sa Sarangani, ginigo sang sa pagkabasko nga linog, kung sa nag-cause ini sa massive damage, kag loss of multiple, may mga rason sa multiple casualties. So very timely, ining patigayon natin nga drill, para makumit sa aton nga muscle memory kung anong dapat natin nga himuon sa tirod sa emerhensya. Pero talking of linog nga natabo sa bahin sang General Santos City, bali may ara na nga siguro assistance or bulig from OCD6 nga ginpadala dito sa General Santos? Ang tanan nga bulig natin naman ding is din channel natin sa central office actually. Kita diri sa OCD6, naka-alert kita kaganda, kita nga mag-augment sa aton nga mga food and non-food items, kag even ang aton nga mga SRR team. So galing, kay wala man sila nakaya ang dito sa ground, ang rescue operations naton. So kahulat na lang kita sa signal for the recovery and rehabilitation period natin kung anong pwede natin na mabulig dito. Kaya may phases, sila mo, may initial response kita, may ongoing response, and kung magkalma na o kung mag-settle down na ang sitwasyon dito, hindi na masulod ang recovery natin. So, arin na kita sa part, 1 week later, arin na kita sa part ng recovery, kaya ginalantaw natin kung anong pwede natin na mabulig dito. Okay, okay. I know, ara da si the Director Fernandez, ara kada sa may San Joaquin Mantin. Actually, Ma'am Bing, medyo to pass on sa Office of Civil Defense, may personnel kita nga din padala dito for the exercise design. Si RD Fernandez, iban pagit ng mga team members, dito naman niya subong sa may Metro Manila for the simulation exercises. Kaya may dakuman na simulation exercises na pati kayo nun dito in preparation for the big one naman iniyang sa Manila. So, may mga players magkita din padala dito. I'm very proud nga na tigay natin dito ang MDRRMOs, mga personnel natin from San Jose Antique, from Potota, Iloilo. The same time, may representatives kita from DICT and Bureau of Fire Protection and from OCD led by Director Fernandez na mag-act as players dito sa Pagkayunon, Manila, yung exercise buwas nga adlaw. Oh, so sako galing OCD, no? Anytime, anywhere, ginapadala Tin? Yes, no, kay this is part man sa advocacy natin, hindi, to keep our community safe. So, may Western Visayas, kidwa kabilog ang aton nga earthquake generators diri. So, kinahanglan tagid na sige-sige ang aton nga pagtuon, kag sige-sige ang aton nga pag-exercise para nga hindi na kita magpanik sa tiun nga ara na kag matabo ng mga emergencies diri sa may Western Visayas. Okay. Tin, thank you sa mga information. Yes, Ma'am Bing. Thank you man sa imo kag maayong hapon sa inyo tanan. Yes, thank you very much. Napatian mga kabyanan, Tina Ilostre Mayor sang Office of Civil Defense 6, no, sa ila sa pagpanghanda nga sa hiwaton nga National Simultaneous Earthquake Drill, BUAS. So, ginapanawago naton sa bahin sang Mandurriao, no, 5 o'clock by tomorrow, malapit sa hospital mga kabyanan sa Western Visayas Medical Center, ang ila sa nga paghiwaton nga earthquake drill, alas 7, pero ang
hiwat sang sining rerouting siguro ko ng pag-suspenda na isang traffic dira sa tubang sang hospital, hindi anay paagyan, no? So ano kamo, mag-reroute kamo sang inyo sining lagyan because of the activity sa pagpanguna sang amo iyang hospital with the national government agencies and Office of Civil Defense. Paghatag ako na isang pila ka mga pahanumdom. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Alam mo ba, ang National Digital Connectivity Plan o NDCP ay ang kauna-unahang master plan ng Pilipinas para sa mabilis, abot-kaya at ligtas na internet connectivity sa buong bansa. Inaprubahan ito upang pabilisin ang pagpapagawa ng broadband infrastructure at bawasan ang gastos sa internet para sa milyon-milyong Pilipino. Nakatuon ang plano sa 4 na haligi. Mas malakas na regulasyon at kompetisyon, mas malawak na koneksyon, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas. Mas maraming infrastruktura sa tulong ng public-private partnership at resilient at cyber-secured na network. Sa ilalim ng NDCP, target ng pamahalaan ang 100% internet connectivity sa lahat ng pampublikong paaralan, barangay, at health centers. Paglalagay ng 130,000 free Wi-Fi sites, paglikha ng 8 million digital jobs at 40 hanggang 80% pagbaba ng internet costs, habang itataas ang average broadband speed sa 225 Mbps para sa mobile at 275 Mbps para sa fixed broadband. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Dagling Kaalaman, knowledge in a snap. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado, pumunta agad sa pinakaligtas na lugar sa bahay o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang pagyanig. Lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Suno sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., kasunod din sa 7.8 magnitude earthquake nga nagtayog sa Mindanao, ang Department of Human Settlements and Urban Development kag sang iya siniiya nga mga shelter agencies nagmobilize sang financial kag housing assistance for thousands of families nga naapektuhan sang amo iya nga kalamidad para mapasaka dugang ang recovery paagi sa shift government action.
Natala na nga magahiwat sang bilateral meeting si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Agud nga hambalan ang mga aspeto may interes ang Pilipinas kag Russia. Suno kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. magatutok ini ang ilang pag hinambalanay sa importante nga mga subject matter parehas ang energy security kag food security nga kag mga sektor nga direkta naga-apekto sa ekonomiya kag mga pumuluyo. Ang pagpulong kabahin man sa padayon nga pagtinghwa sa administrasyon nga palaparon ang ang tanay sa pangkalibutan nga kusadiin ang oportunidad para sa kooperasyon, importante nga sektor. Formal ang napilian bilang kag ini ang among nga mga sektor sa bahin sang Pilipinas kag Russia. Samtang napilian bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. Giliyon man ini nga nagsumpa sa iya katungdanan sa ginhiwat nga special session sa Senado subong adlaw June 17, 2026. Ang 13 ka mga senador nga present sa special session ang sang Senado ang musanday Senator Sherwin Gatchalian, Ping Lacson, Juan Miguel Zubiri, Senator Tito Soto, Chis Escudero, J.V. Ejercito, Riza Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Rafi Tulfo, Lito Lapid, Erwin Tulfo, kag Joel Villanueva. Samtang, formalman nga nagsumpa bilang bago nga Senate President pro tempore sa Senator Vicente Soto III. Sa Senator Juan Miguel Zubiri ang nagsumpa bilang Senate Majority Leader kag Chairman sang Senate Committee on Rules. Radyo Pilipinas News Update. Time to celebrate kulturang Pinoy.